Glory to Glory God. to God. Glory to Christ Jesus. Magandang tanghali, Sister Cherry. Yes, Magandang tanghali po sa ating lahat na narito sa Amen. St. Joseph Church. At sa ating mga viewers, Sister Lai, mamaya sa ating pag-upload mamayang gabi, sa ating YouTube channel at sa ating FB. Facebook. Yes. At dyan lamang po kayo at sama-sama tayong makinig at mapagpala. Amen. Yes, amen. Sister Lai, tayo dadako sa Meron po tayong pag-welcome. aka, yes. At ating i-welcome dito sa harap. Amen. So ang lahat po ay inaanyayahan Inanyayahan ko namin kayo. na i-welcome ang ating kapatid dito sa harapan. Lika na sis. Ayun na po ang lahat at ating welcome ang ating kapatid. Kakanta ka. Ayun. Sa pamilya, kami nagdadala na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman sa puso ng bawat isa. Siya'y malahan. Bawat pamilya maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagdadala na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. So, magandang tanghali kapatid. Welcome po sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Ipaliwanag po sa inyo ni Sister Mia kung ano ang ibig sabihin ng El Shaddai. Welcome kapatid, magandang tanghali. Welcome, ipaliwanag ko po sa inyo ang salitang El Shaddai. El is God, Shaddai is Almighty. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon at ngayon magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan. At magagawa niya ang lahat ng bagay, layunin ng El Shaddai, DWXI, Prayer Partners Fellowship International ends, ay ihayag sa lahat ang salita ng Diyos. Ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon, mabigyan ng kapayapaan sa isip, sa puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual. At higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasan, alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak, ang Panginoong Hesukristo. Kapatid, maaari po bang malaman ang inyong pangalan, kung taga saan kayo, at kung anong araw ang iyong day off? Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Jessica Valdos Morelia. Ako po ay taga Occidental Mindoro po. Apo. Taga Mindoro. Ang off ko po sa isang buwan ay 2 beses lang po. Ito yung Tuesday po kasi. Kaya nagpapasalamat pa ako kay nanay na
Siya po yung naging way para makarating pa ako dito. Oh, God bless, kapatid. Maikwento ko lang po, kayo ng umaga po kasi parang tinatamad pa ako mag-off. Sabi ko po sa amo ko, ma'am, kasi wala pa akong halos tulog kasi bata po yung alaga ko, 9 months. So sa gabi nagpapalo ko po yung bata. Sabi nung amo ko, mag-off ka kahit saan ka magpunta, basta maglabas ka ng bahay para yung isip mo ma-refresh. Tapos sabi ko po, punta na lang po ako ng Admiralty, mag-boat ako, sabi ko. Tapos pagdating ko po ng Admiralty ay hindi po pala pwede dahil tapos na yung registration. Kaya si nanay po yung nakipagkwentuhan sa akin, niyaya niya pa ako dito, kaya nakarating pa ako dito. Dinala ka talaga ni Yahweh dito, kapatid. So gusto ko lang sabihin, mayroon po tayong gawain dito sa St. Joseph mula Lunes at Biyernes, simula ng 12 noon Mass. Kasunod na po ng gawain hanggang 2:30 ng hapon at kung Saturday, Sunday at statutory holiday naman po, mayroon din tayong gawain sa Saikong, sa Sacred Heart Church. At yung hawak niyo pong panyo, nasan ba yung... Okay. Mayroon nakasulat dyan, Salmo 91. Dinadasal po yan ng prayer partners sa buong mundo mula 6 a.m., 12 noon at 6 p.m. At kung may problema kayo o karamdaman, masakit sa katawan, basahin nyo lang po yan, manalig at manampalataya kay Lord, tiyak na gagaling. Kapatid, nawa, hindi po ito ang una at huli ninyong pagdalo, bagkos ito ang simula ng iyong pakikipagtipan sa ating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Kapatid, pwede na po tayong umupo. Maraming salamat. Amen. Praise God. Yes. Napakabuti ng Diyos at inakay siya ng mga Espiritu dito na makasama natin. Amen. Dahil ngayon, Sister Lai, tayo idadako na sa ating... Paghahayag ng kabutihan ng Diyos Amen. sa kanyang buhay. Amen. Sino pong pinagpalat? Taas ang Taas kamay. ang kamay! Praise God. Sis, Sa lahat may ng- mauna tayong ating kapatid. Alika, sis. Thank you. Sino po ang susunod? Paki-ready. Praise the Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. Muli po, nakatayo na naman po ako dito sa harapan at sa, ang tawag dito, holy ground. O, tahanan mo. Gusto ko lang pasalamatan si Yahweh El Shaddai kasi kay buti-buti mo talaga, Mang Yahweh El Shaddai. Kasi kaninang umaga, pagising ko, akala ko hindi talaga ako makakadalo ng gawain. Dahil hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Sabi ko, Lord, pupunta ako ng gawain. Tapos, ang ginawa kong una, bago ako mag-prepare ng breakfast namin ni Lola, naalala ko yung binigay ng isang kapatiran na Sunday group, yung healing oil na binili niya sa Saikong, binigay niya sa akin. Iyon po ang ipinahid ko. Maya't maya, nakaramdam ako ng ginhawa hanggang sa hindi ko namamalayan na ihahakbang ko na ang aking isang paa. Maraming salamat sa instant healing, Yahweh El Shaddai. Kaya eto, nandito ako. Thank you, Yahweh El Shaddai. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. The great healer talaga si El Shaddai. Amen. Our God is a great healer. Walang makakahadlang sa ating pagdalo sa gawain niya. Amen, Amen. Sister Che. And susunod po sa ating kapatid, Sister Celsa. Magandang hapon mga kapatid. Nais ko lang pong ibalik papasalamat kay Yahweh Shaddai sa kalusugan na binigay niya po sa akin. Kasi ang dami po talagang trial sa buhay ko. Dahil ang lola ko nagsimula pagkatapos nung makalakad na siya, gumaling siya sa kanyang paa. Nag-uumpisa naman po yung pamimintang niya sa akin. Wala pong halos buwan-buwan. Kaya sabi ko, Lord, pagpapala talaga ito. Nagpapasalamat po ako agad dahil inano ko po siya, yung hinarap ko po siya at sabi ko sa kanya, parati mo po akong pinagbintangan, pati yung pantalon niya, ninakaw ko daw, 2 bago. Sunod na naman yung scalp naman daw niya, ninakaw ko na naman daw. At lastly, itong nakaraang, nung Sunday lang, ang ninakaw ko na naman yung ginseng. Sabi ko, Lord, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, pero
Nagpapasalamat po ako kay God dahil nung naggaganon po siya sa sahig, yung talagang, ano tawag nun? Yung nagbabagsak siya, yung hindi siya nagdadabog, kundi yung doon nakaharap siya sa altar niya, yung ginaganon, parang hari-hari ba yun? Hindi ko po alam. 3 piraso. Sabi ko, nakaharap ako sa kusina. Ang sabi ko, Lord, alisin mo po yung demonyo sa bahay na to in Jesus name. Mamaya-maya nandito na po sa likod ko. Sabi ko, Lord, kinausap niya ako, kinuha ko ba daw? Sabi ko, ano ba sa palagay mo, Lola, kinuha ko ba talaga? Sabi niya, makikita naman sa mukha mo kung kinuha mo hindi. Sabi ko, nakikita mo nang pala, pero bakit mo ako parang binibintangan? Sabi ko, tumigil ka na kung ayaw mo sa akin. Alisin niyo na ako. Tapos sabi niya man sa akin, yung anak daw niya yung nag-ano sa akin. Sabi ko, kung hindi mo na talaga kung matatanggap, okay lang. Sabi niya, mamamatay na lang ako kasi para mag-enjoy ka magtrabaho dito. Sabi ko, in Jesus name. Hindi ka pa mamamatay, Lola. Sabi ko, ako na lang aalis. Sabi ko, huwag kang mag-alala, may 19 months pa. Kayo na mag-decide na kayo. Kaalis na ako. Kaya nagpapasalamat po ako, God, dahil nga sa kalakasan po, dahil grabe po talaga yung laging, ang sakit po talaga. Tapos stress pa ako sa work ko. Stress pa ako sa lola ko. Plus yung, nung nakarang nung whole Easter Sunday, nagkasakit po yung amo ko. Kaya sabi ko, Lord, talagang biyaya. Pero salamat sa Diyos, sa kalakasan, sa kanyang mga salita na itinanim niya po sa aking puso't isipan, na pagtagumpayan ko po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At pangalawa ko mapatotoo, yung na-share ko po yun sa inyong kapatid ko na dito po sa Hong Kong na sinabi ko po kasi sa kanya yung pag-ugali niya, hindi ko po gusto, parang punong-puno na po ako. Siguro hindi niya matanggap-tanggap. So ang ginawa, ang sinabihan niya ako na hindi daw niya ako kikilanlin na kapatid. Pero sabi ko naman sa kanya, kung yun ang decision mo, irerespeto kita. Yun po ang message ko last sa kanya. So hindi ko na siya pinapansin po. Almost 2 years, lagi ko na lang po siyang pinagdasal. Linuluhod ko po kay God. At salamat sa Diyos, nakatanggap po ako sa kanya ng message last Thursday. Thank you, Lord, dahil sabi mo po sa iyong salita, ang katotohanan ang magpapalaya, kaya hindi ko po siya tinutolerate, pinabayaan ko po, hindi po ako sa kanya, dahil gusto ko po ipakita sa kanya yung pagkakamali niya. Kaya, Lord, salamat, buhay ka po, at kapangyarihan ay yung mga salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, kailanman ang salita, hindi po mababaliktad. Thank you, Lord. Praise the Lord. Na pinagpala Sister Celsa. So tayo po tumayo na at ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri sa ating Diyos sa buhay, Yahweh El Shaddai. Amen. At sa ating pakikinig ng mabuting balita na ihayag ng ating kapatid na si Brother Bay Bay Gonzales. Gonzales. At sa panambahan, Sister Lai, pangunahan ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry. At sa ating pambungad na panalangin ni Sister Esther. Oh, hallelujah. Taas natin mga kamay. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Glory to you, Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yes, Father God in heaven, maraming salamat po muli, Ama, sa mga oras na ito. Na muli po kami, Panginoon, pinagkatiwala namin si Panginoon. Nasa lugar na ito, Panginoon, Ikaw ang Diyos nagdagdala sa amin sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa isang pribileyo na kami yung ginagamit, Panginoon, sa lugar na ito. Patuloy po kami, Panginoon, ng pagharian, pagkakaisa, ang lahat namin gagawin sa araw na ito, Ama. Maraming salamat, Panginoon, na may isang tumugon sa iyong panawagan, Panginoon, at ginagamit mo lang kami, Panginoon, isang instrumento na makaakay po kami sa tuwing araw ng aming pamamahinga, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong umaga kanina, Ama. Napasalamatan, ito'y napakasarap, Panginoon, na itong blessing po, Panginoon. Binigyan mo kami ng panibagong buhay, bagong pag-asa. Bless mo, Panginoon, sa ang itong 4 na lugar ng St. Joseph Church na itong ginagamit mo sa iyong banal na gawain. Bless mo rin po, Panginoon, ang mga tumutugon sa iyong panawagan sa araw na ito. At maraming salamat, O Diyos, na ang aming mga kailangan nga nakasulat sa aming prayer request. Ito'y
Hindi pa namin isinusulat, Panginoon, pagkus tinutugon mo na po ang bawat isa, Panginoon, ang aming mga kahilingan. Ganon din po, Panginoon, i-bless mga aming kapatid na yung sinugo dito sa lugar ng Hong Kong, aming kapatid, Brother Bay Gonzales. Ma-bless mo ang kanyang mga salita ng Panginoon, kanyang inihayag na ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan, na ito'y gabay namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw, upang kami, Panginoon, na lalong mapalapit sa iyo. Bless mo rin po, Panginoon, ang mga choir instrumentalist na ginagamit mo, ang kanilang mga tinig, Panginoon, na makarating sa iyong luklukan ng iyong trono, na ito'y po, Panginoon, ang mga blessing na binigay mo sa kanila, Panginoon, na sila'y magpatuloy, maglingkod sa iyo, Panginoon, na may kababaang loob. Ganon din po ang iyong mga tinatawag na mga lingkod, Panginoon, kami mga workers, Panginoon, pagkakaisa, pagmamahalan sa isa't isa, Panginoon, at may kababaang loob lagi, Ama, ang maghari sa ang iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, ang siyang maghari sa bawat isa sa amin na rin ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Taas po ang mga kamay. Taas po ang mga kamay ng mataas para sa ating Yahweh El Shaddai. Let us all close our eyes and just feel the presence of the Holy Spirit in this place. He's here, He's here, He's here. He is here. God, you are here in the midst of us. Oh, bless your name. We welcome you, Holy Spirit. Feel the presence of the Holy Ghost. He's moving,
of your chains as you move in our midst. Amen. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ang lahat po handa na magpuri sa ating Yahweh Shaddai. Amen. Sumayaw! Umawit! Hallelujah! Ang lahat po magsabi ng hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Come on, let's do this! Amen. Who gives the faith? Amen! Woo! Amen. Glory to God! Woo-hoo! Praise the Lord! Ang lahat pa ay umawit! Hallelujah!
Nag-lower ba ang lahat? Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen. Napakasarap magpuri sa ating Yahweh Shaddai. Amen. Masarap ibigay ang ating the best. Amen. Kahit masakit ang mga tuhod ng ating may mga edad na kagaya sa atin. Amen. Kaya tunay napakabuti ng ating Diyos. Dahil siya ay nandyan palagi sa atin. At patuloy na gumagabay. Patuloy na nagpapala sa atin sa kabila nating mga kakulangan. At siya ay namatay. Binigay niya ang bugtong anak upang tayo matubos. Ayon po sa Ephesians 1, verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your blood. Salamat, Panginoon. Patuloy kami magpapasalamat, Panginoon, sa pagbigay mo na yung bugtong na anak upang kami matubos sa krus. Sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, tinubos mo kami, Panginoon. Maraming salamat. At Lord, ang aming mga papuring awitin, ang aming mga pasasalamat, aming mga pagsamba, Panginoon, nawa ito'y makarating sa kaluklukan na iyong trono, Panginoon. Ika'y aming mapurihan, maitaas namin ang iyong dakilang pangalan. Ika'y aming maparangalan dahil iyan lamang po ang aming hangad, Panginoon. Ang maibalik sa iyo, ang aming mga mataas na papuri, parangal at pagsamba. Oh, thank you, Jesus, for your blood. Hallelujah. I was a wretch. I remember who I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But for the front side of the castle, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heavy throne to build it here inside. So there I
Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on your knees, you are the God who releases. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. There come God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise Yahweh, praise Jesus, praise Holy Spirit. Hallelujah. Through the years you made me, Not the time of Christmas near. Through the people could not see what Messiah ought to be through your words to take the plan. They just could not understand. There was some work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, There come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, there come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Muli Lord, ang mga kapatid namin na Tuesday group, patuloy silang nakikinig ng iyong mga salita, patuloy silang nagpupuri sa iyo, ganon din ang kanila pong pananampalataya ay dagdagan mo. Tulad ng sinabi ng mga alagad, dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Ang Biblia nagsabi na ang mayroon bibigyan pa, ang kakaunti kukunin pa at ibigay sa mayroon. Kaya itong mga taong itong nagsisikap
na lumago ang kanilang pananampalataya, Lord. I-bless mo po ang kanilang pangangatawan, wala silang karamdaman. Ang kanilang mga employer, pabaitin mo, Panginoon. Maging generous sa kanila. Ganon din ang kanilang mga mahal sa buhay, ilayo mo sa anumang sakit, problema at karamdaman. At Lord, dalangin po namin, you are everything, O God. Everything is under control by the power of your hands. Hinahabilin po namin sa iyo ang Pilipinas. Lalong-lalong na itong election, Lord, na mga tao, matuto silang pumili, magtanong sila ng wisdom and discernment sa iyo, Yahweh. And i-bless mo rin ang binabalita tungkol sa the big one. Lord, everything is under control. Your power, na yung the big one na yan, ang ipapalit namin, you are my number one na magkokontrol sa bansang Pilipinas. Hinihingi po namin ito sa makapangyarihang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh, El Shaddai. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Bilang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, rin naiwasan na, tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, Si Kristo ay narito lang, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging Lakas at pag-asa naririto sa pina, nakahandang tulungan na. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, lagi na siyang kasama Sa hirapan at ginhawa, purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah! Yeah! Yan. Alam mo yung Tuesday group, sa Pilipinas meron tinatawag na Sunday Family Appointment with El Shaddai at Tuesday Family Appointment with El Shaddai.
Sipin mo, kulang pa yan isa. Wala pa si Dali. No? Pero, yun yung, yung power ng Tuesday group natin. Dapat, ganun din kayo ka-energetic. Palapakan natin ang Panginoon. Anong palakpak para sa Panginoon? Ganyan. Sabi nyo, hallelujah! Yeah! Ngayong araw na ito, tinanong ko si Lord, payamanin mo nga itong mga manunood at makikinig. Alam mo, i-share ninyo itong topic na ito. Kasi ang topic po natin, ibang-iba kaysa iba. Be kind, you become rich. Yan ang topic natin. Hindi kasali dito ang mga kuripot at masasamang tao. Hindi kayo yaman. Dito ang mga mababait at mga giver, matulungin, yayaman sila. Sabihin mo, ako yon. Tandaan ninyo, ibang-iba yung revelation sa akin ni Lord dito. Kahit i-share nyo sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo around the world, gusto nila magsiyaman itong topic na ito. Gawin nila. Be kind, you become rich. Inaawit natin lagi, and now let the poor see I am rich. Bakit mahirap ka pa ngayon? Ang isa, ano pa doon? And now let the weak see I am strong. Paano ka mag-strong? Papatay-patay ka, magpuri sa Panginoon. Sinasabi ng iba, palakpakan ng Panginoon. Sabi mo naman, palakpakan ng Panginoon. Diyos ko. Doon lang sa aura mo. Kung gusto mong yumaman, mag-aura mayaman ka. Amen po ba? Kung gusto mo sumigla, mag-aura kang masigla. Woo! Picturean niyo yung uniforme ng parang mga peacock sila. Peacock. Okay? Yayaman kayo lahat. Ito, subok na ito ng maraming tao sa mundo. Kung gusto mong yumaman, maging mabait ka, mabuti ka, mapagbigay ka, matulungin ka. Sapagkat yun ang susi. Be kind, you become rich. And the Bible says in Proverbs chapter 11, verse 24 up to 25. Some people spend their money freely and still grow richer. Others are covetous and yet grow poorer. Be generous, ito na, and you will be prosperous. Help others, and you will be helped. Sabi sa Tagalog, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ulitin ko. Ang taong mapagbigay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikong ng mga kamay, yung mga kuripot. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasang kamay. Sabi niyo, Hi El Shaddai. Bless me. Bless me. Pagpalain mo ako ngayon. Pagpalain mo. Para maging pagpapala ako sa iba. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala.
daigdig sa'yo'y pinapasang, alalahanin mo sana. Minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. biyaya niya habang Sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. ang Panginoo'y Tapat kailanpaman. Amen. Palapakan natin si Lord. Tandaan po natin ang Panginoon ay tapat kailanpaman. God is a principle God. Gawin mo yung pinagagawa niya, gawin niya yung para sa iyo. Amen? O, sige, magsipo po tayo, sabihin mo, yayaman ka na. Yayaman na ako. Yan. Okay? Sabi ko, hindi kasali dito ang mga taong masama. Hindi kasama dito yung mga taong kuripot. Alam mo ba ang kakuriputan na spirit yan? Huwag kang sumama sa mga taong kuripot, maging kuripot ka rin. Di, spirit yan eh. Ang chismis, spirit yan. Pag sumama ka sa chismoso, wala pang isang linggo, chismosa ka na rin. Sumama ka sa mga taong mapagbigay, sumama ka sa taong mababait, sumama ka sa mga taong giver, para mahasikan ka ng blessing nila at ikay pagpapalain din ng ating Panginoong Diyos. Amen? Maghanap ko ng mga taong mabait kung pinagkukulang sila ng Diyos. No? Yung mga taong mabait, hindi po sila nagkakasakit na malubhang sakit. At ang mga taong mababait, pinagyayaman ni Lord, binubuksan niya ang durungawan ng langit upang ibuhos ang lahat ng oportunidad, ang lahat ng pagpapala na hindi mo alam kung saan ang galing itong mga biyayang ito. Tandaan niyo ang ating Diyos, Jehovah Jireh, the great provider. Ang ating Diyos na sinasamba, El Shaddai, the God who is more than enough. Bakit hindi ka naging more than enough? Tanungin mo yung sarili mo, baka pasulput-sulput ka lang. Wala kang commitment, hindi ka committed para sa Kanya. No? So ito ang sinasabi ng Bible, God, sabi dito, ulitin ko, be kind, you become rich. Ang sabi dito sa ating binasa, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom ng mga kamay. Yung tikom ng mga kamay, yung mga kuripot. Ganyan yung kamay nyo. Ganyan nyo, iharap sa mukha nyo, sabihin nyo. O kung magbuhos ng biyaya ang Panginoon, may masasalo ka ba? Bukas mong kamay mo.
Pag nagbuho si Lord ng biyaya, lahat ng blessing, masasalo mo lahat. Amen? Pangalawa, pag ikay nakatikom ng kamay, nagre-result yan sa loob mo. Kung gaano kaganyan, nakasimangot din ang mukha mo. At alam mo ba ang ugali ng mga taong yan? Yung sayo ay akin. At ang akin ay akin lang. At ang mga taong ganyan, hindi po sila happy. Pati kamag-anak nila galit sa kanila. Pati kapitbahay, walang kapitbahay. Pag namatay, ang sabi ng mga kapitbahay, buti nga namatay, walang hiya yan. Walang pakialam yung kapitbahay natin yan. Amen? Pero pag giver ka, pag dumating ang biyaya, oy, bigyan mo ngayong kapitbahay. Magdadasal yan gabi-gabi, araw-araw. Lord, pagpalain mo si Mayang. Mayang pang pangalan. Napakabuti niya at napakabait niya. O magugulat na lang pag-ising sa umaga, alam mo ang Diyos, pagyayamanin ka, hindi po babagsak ang blessing galing sa langit. Yung isang sakong pera, hindi yan babagsak sa iyong harapan. God will open the opportunity to become rich. Amen? Kaya yung kaibigan ko, sabi niya, pupunta ako sa Switzerland. Dinala ako ng amo ko, Brad Bay. Pagdating doon, ang sweldo niya sa Malaysia, ang sweldo niya ay 30,000. Pagdating sa Switzerland, ay 200,000. Sus Mariusip, milyonarya na siya ngayon. Pabalik-balik ako doon sa Malaysia, siya ang sumusundo, siya lagi nagsagot, ay sagot ko na ang iyong pagkaon, Brother Bay. Ipanalangin mo lang ako na isama ako ng amo ko. No? Alam mo, gumawa ng paraan yung amo niya para maisama siya sa Switzerland. Ngayon, ilang taon na siya doon? Bukod sa bonus, bukod sa malaking sweldo, ay ngayon, nakita ko sa Facebook, iba na ang ilong. Sabi ko, ano ba, Day? Nagbago ng ilong mo, pinabago mong ilong mo. Sabi niya, anong gagawin ko? Damo ako kwarta. Palapakan natin ang Panginoon. No? Alam mo, natupad sa kanya yung sinabi ni Lord, isang basong tubig lang na malamig na ibigay nyo sa lingkod ng Diyos, tiyak gagantimpalaan kayo ng Diyos. Amen? Pero hindi ka nga nagbigay sa lingkod ng Diyos, sinisiraan mo pa, lagot ka sa Panginoon. Don't touch the anointed one. So sumpain ka ng Diyos. Pero pag pinagpala mo, tulad sinasabi ng ni Yahweh, Abraham, ang sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain ko. Ang sino mang magwasak sa iyo, wawasakin ko, Abraham. Amen? Itong kuwan na ito, isang multi-trillionaire. Hindi siya billionaire, trillionaire, $1 trillion. Ang kanya pong sinabi, be kind, you become rich. Maging mabuti ka sa kapwa mo. Kaya nagtayo siya ng maraming foundation para tumulong sa mga may mga problema. Mga ospital, nilalagyan niya ng pundo, yung mga walang pundo. Nagdudunit siya ng mga equipment para sa pantao. Pero ang binalik sa kanya ng Diyos, hindi niya mabibilang yung blessing na bumabalik sa kanya. Bakit? Sabi ni Lord,
ang mga bagay na nakikita at hindi nakikita, ako ang may gawa. You proclaiming you are the Son of God. Kung inaamin mo na ikaw ay Son of God, ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Bakit ka naghihirap? Tagapagmana ka pala. No? Sino ba ang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng iyong ama na si Yahweh El Shaddai? Hindi ba ikaw? What happened to you, my dear? No? Maybe, nakikinig ka lang pero hindi mo isinasabuhay ang kanyang mga salita. Amen? Amen. Alam mo kasi, ito ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi umepekto sa iyo ang salita ng Diyos, dahil pagkatapos mong makinig, hindi mo naman isinasabuhay ang kanyang mga salita. Ang tawag sa iyo ni Lord, hipokrito. Kaya galit na galit ang Panginoon sa mga eskriba at parsiyo. Ang sinasabi lagi ni Lord, you hypocrite. Amen? Siguro ngayon lang kayo makarinig ng gano'n sa isang preacher. Alam mo, sa isang totoong mga ngaral, wala akong pakialam kung anong damdamin nyo, basta ihayag yung kalooban ng Diyos, kung anong sinabi ng Diyos. Bakit didepende ako sa inyong masasabi? Ang importante yung sinabi ng Diyos na iparating sa inyo. Amen? Okay, ito. Sa verse 22 ng James 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sa verse 22, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang kanyang sarili, agad nalilimutan ang kanyang ayos. The word of God like a mirror. Pag inaayos mo yung sarili mo, ayaw mo na kang umalis sa salamin. Oops, sandali. Babaguhin ko ang aking kilay. Hindi ayos. Ang ginawa ni sister, inahit, nilagyan ng lapis. Ngayon, dahil mainit, pinawisan, ang kilay niya na disalign, nandito na ang kilay. Ang salita ng Diyos parang salamin. Kapag ito yumarap ka sa salamin, pag alis mo sa salamin, hindi mo na nakikita ang iyong ayos. Kaya ang gawin mong salamin sa buhay mo, the Word of God. Para hindi mo makalimutan ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Woo! Okay. Anong sinabi? Ulitin ko ulit. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Sa verse 25, ang taong matulungin, ito na, be kind, you become rich. Ang taong matulungin, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. Hayahay kaayo. Luluwag kasi wala kang utang. Luluwag ang pamumuhay mo. Bakit? Everything. Mayroon kang ATM. Mayroon kang Alipay. Mayroon kang savings.
mayroon kang investment. Pero huwag kayong mag-invest doon sa mga kunin yung pera ninyo. Doon kayo mag-invest. Dalawa yung investment yan eh. Ako, naglakad ako sa bankers, no? Alam mo, ang pinakamalaking tubo, savings, walang tubo, Mr. Yung time deposit, minimal lang yan. Pero ang pinakamalaking tubo ay ang trust fund. Ang pera ng mga bilyonaryo nasa trust fund. Ang pera ng mga trilyonaryo nasa treasury bill. Ang treasury bill, yun po ang inuutang ng gobyerno. Para pag makasingil sila sa mga tax, babayaran nila yung inutang nila. No? Do you understand? Yung iba, nag-savings lang. Alam mo yung kaibigan ko, nung mag-open ang Metrobank ng double your money, no? In 5 years, your 10 million, you become 20 million. Bininta niya yung kanyang building. Ang building naman hindi naman kumikita sa Bisaya. Bininta niya, nilagay niya doon. Nakita kami, brother, nag-withdraw na ako. Yung aking 10 million, naging 20 million na. Yun ang matalino. No? Alam mo, nagturo sa akin yan? Isang pastor, 3 years magkasama kami sa radio kung saan-saan. Presidente ng PNB sa Singapore. Iyon na nagturo sa akin what is the secret how to become rich. Amen? Ang pagyaman may sikreto yan. Ay, meron kang yumaman, laway lang puhunan eh. Kaya pag kayo dumadalo sa gawain ng Panginoon, pag dito, sa harapan kayo, matalsikan kayo ng laway ko, yayaman kayo. Palapakan natin ang Panginoon, no? Amen? Amen po ba? Pag may pera ka, gamitin mo yung pera mo. Nandito ang Biblia. Pag yumaman ka, gamitin mo yung makabibliang payo. Huwag mong sarilinin yung blessing. Share your blessing. Amen po ba? Pag ikay matulungin, tutulungan ka rin ng Diyos. Pag hindi ka matulungin, sinong tutulong sa iyo? Amen? Yung kaibigan ko, kumpara ko yung chick, kaya ako yaman, hayop ako. Gusto yaman, hayop kayo. Nung malaman ko, siya pala ang supplier ng manok sa Jollibee sa buong norte. Sabi niya, ako yaman pare. Ang sekreto ko, kahayupan. Anong kahayupan? Kababuyan, kahayupan. Alam mo bang negosyo niya? Poultry at piggery. Kahayupan. Sabi niya, ako yaman dahil hayop ako. Gusto mo yaman? Hayop ka. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Amen! Ako gusto ko maging nakaibigan yung pinagpala. Ayaw ko sumama sa mga taong kuripot. Sabi ko, wala akong platter sa punta ako sa punta ako sa McDo. Paalam ako dun sa mga nagluluto. Oy, McDo muna ako. Sabi ng isa biro, paano naman kami, sir? Huwag kayong mag-alala, may take out kayo. Amen? Amen po ba? Pinaiiral ko yung salitang kung sino nagyaya, siya ang taya. Kasi yung mga nagyayaya, siya ang pinagpapala. Ambot sa inyo. Okay. Tingnan nyo ha. Ulitin ko.
Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. Walang sakit, walang problema. Ang taong marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Kaya ang pamagat ng atin pong topic is about be kind, you become rich. What does God say about becoming rich? Anong sinasabi ni Lord dito? Na? Ang sabi ni Lord, in the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Sabi ni Lord, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos-ubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan, mga kapatid, unlimited supply, because God is our supplier. Amen? Amen po ba? In Proverbs 10, verse 22, the blessing of the Lord make a person rich and adds no sorrow with it. Walang kalungkutan yung kayamanan na galing sa Diyos. Hindi katulad ng mga yumaman, galing sa korupsyon, galing sa drug lord, galing sa gambling lord. Iba yung kayamanan galing sa praise the Lord. Dahil ang kayamanan galing sa praise the Lord, hindi nagbibigay kalungkutan, nagbibigay kagalakan sa tao. Woo! Amen! Eh, tingnan mo yung mga mayayaman. Ang pera nila wala sa Pilipinas, dinala sa ibang bansa. Ang problema, hindi nila mabalik sa Pilipinas yung kayamanan nila. Ha? Eh, ako pag pinayaman ako, pamimigay ko din sa mga mahihirap doon sa Pilipinas. No? Kung mayroon ako nabigyan 100,000, 100,000 ang nagdadasal sa akin araw-araw. Ha? Amen? So, ulitin ko, ang Biblia ay totoo. Ulitin ko sa Tagalog. In Proverbs 10:22. Na? Sabi niya dito, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Amen po ba? Yung galing sa Diyos na kayamanan, naku, walang kasamang takot at kabalisahan. Amen? Pero yung galing sa pangurakot, mamamatay ka ng maaga. Dahil inatake ka. Ang kalaban mo, sarili mo, hindi ka makakatulog. Pero yung kayamanan galing sa Diyos, nako, magkape ka lang, masaya na ako. Kaya ang sabi ko, isang kape lang, masaya ka na. Bakit? Ang Diyos nagbibigay ng perfect joy. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? So yung kayamanan na galing sa Diyos, hindi nagbibigay ng kabalisahan. At sinabi pa niya dito, in 2 Corinthians 9:8, in God will generously provide all you need. Generously. Our God is a generous God. Ang Diyos, sinabi niya pa doon, magagawa ng Diyos na pagsaganain kayo sigit sa anumang bagay upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. The purpose kung bakit pinagpala ka ng Diyos para mapagbigay ka, magkawang gawa ka. Amen? Eh kung ang Diyos, bakit kita bibigyan? Hindi ka naman marunong magbigay. Magbigay ka, bibigyan kita, sabi ng Panginoon. Purihin natin si El Shaddai. Amen?
Yan. And number 2, why does God want you to be rich? Bakit kailangan gusto ng Diyos na pagyamanin ka? Tingnan mo ang palad mo. Alam mo lahat nakita sa palad ko, letter M. Yan. Yamanin yan. Oh. Letter M. Dalawa yan. M sa kabila. M sa kabila. Tingnan mo. Marami na sa aking mga inchik. Ang inchik, bago kayo tanggapin, pinapunsoy kayo. Ang kumari ko, ang asawa niya, pamangkin Henry C. Lahat ng kumari ko sa pangalawang anak ko, puro mga mayayaman. Ang sabi nila, pare, yayaman ka. Amen? Yung isang workers natin, Sabado, hindi siya pinauwi ng amo niya. Dahil nung pumunta siya dito, ang kwarto lang nila maliit. Ngayon, pinapunsoy siya, you are a blessed to me, to my family. Ngayon po, ang amo niya may building na marami ng ari-arian. Ngayon, inalok siya, what you want, huwag ka lang umuwi. I will give you insurance $1 million. Hindi totoo yun. Offer sa kanya yun. Bakit? Ano sabi ng amo niya? Simula nang dumating ka sa amin, pinagpapala kami, pati mga hanapbuhay at negosyo namin. That's why, ang mga inchik, kung bakit yung iba, 30 years, 36 years na, dahil blessing sa kanila yon. Amen? Amen po ba? Sabi ng kumare ko, brother, bye. Kahit akin tindera dito sa Divisoria, kahit wala ngipin, pero laging ngiti, buenas yan. Kaysa nakasimangot, malas yan, malas. Huwag mong tanggapin, malas yan. Sa aura yan. May mga tao na presensya pa lang nila, biyaya na sa iyo. May mga taong pagdating pa lang nila, nasisira na ang mood mo. That is the spirit. Amen? Ulitin ko. Kaya lahat makikinig nito, i-upload niyo, yayaman sila pag pinakinggan nila sinabuhay ito. Why does God want you to be rich? God wants you to have an abundance. Pag sinabundan, sobra-sobra, siksik-liglig, umaapao. God wants you to have an abundance that you can give out of for very good work. God wants you blessed so you can be a blessing. Kaya pinagpapala ka ng Diyos para maging pagpapala ka sa iba. Amen po ba? Why do you bless me? Dahil ako'y pagpapala sa iba. Amen? Amen po ba? Pagpalain tayo ng Panginoon. Kung gusto mo maging pagpapala sa iba, paano papalain ng iba kung wala kang pagpapala? Naroon yung channel of blessing. Channel, pag sinabing channel, daluyan. Habang ikay dinadaluyan, ibigay mo sa iba yung mga dumaloy sa iyo. Amen? Alam nyo ba kung bakit ang Dead Sea ay namatay? Galing ako sa Israel. Ang Dead Sea, kaya namatay yung kuwan na yan, kasi wala siyang lagusan. Wala siya, lahat ng kuwan yun, dumadaloy doon, stagnant, walang lagusan ang Dead Sea.
Kaya nga, lahat doon namamatay. Walang pumapasok, walang nabubuhay na isda doon. Lahat walang nabubuhay doon. Bakit? Ang alat doon sa Dead Sea ay 7 times sa asin. Urabasi. Kung gusto mo magpakamatay, punta ka sa Dead Sea. Lumundag ka doon, kahit di ka marunong lumangoy, kusa kang lulutang. Kaya doon, pag pinapatay doon, bibitinan ng malaking giling ang bato para siya malunod. Amen? Tinanong ko yan, why? Kasi brother Bay, walang lagusan yan. Kaya hindi ako naliligo sa swimming pool pag panahon ng tag-init kasi ang latang dumi nandoon. Pag nakainom ka doon sa swimming pool, isipin mo, nagyaya sa akin doon sa Tansa. Sabi ko, bakit ganyan tubig? Naku, brother Bay, mahigit 5,000 ang naligo dyan. Naku, huwag na. Yan lang dyan. Punta ako sa Los Baños. Doon ako sa running water na ang tubig ay galing sa bulkan. Hayahay kaayo ang pagpaligo. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen! Okay. Number 3. Number 3, is being rich, is being rich a gift from God. Regalo pala ng Diyos yan, yung mga mayayaman. Amen? Is being rich a gift from God. So sabi dito, binigyan ka ng Diyos ng kayamanan, pero mayroong reminder. Paalaala ang Diyos. So God reminds them that He is the one who gives the gift in ability to create wealth. Ability to create wealth. Amen? Second, wealth creation and put into the context, lahat sa context yan of the covenant. God entered into a covenant with Abraham in his descendant that he blessed them so they could bless others locally and globally. Sipin mo ang kayamanan, hindi lang locally, globally. Amen po ba? Ngayon, ito na. Pinangako ng Diyos kay Abraham, kailangan magkaroon ng kakovenant. Kaya ang mga covenant partner ng El Shaddai nagbibigay ng ikapo, kailangan hindi maghihirap yan. Kasi that is the part of covenant to the Lord. Descendant, pag sinabing descendant, lahat ng believers of Christ, lahat ng naniniwala kay Kristo, ay itinuturing ng Diyos na mga inapo ni Abraham. Yung pagpapalang binigay ng Diyos kay Abraham, gagawin din niya sa mga inapo ni Abraham. Pero kailangan makipag-covenant ka sa Kanya. Kaya sa El Shaddai, mayroon akong kakilala. Bilyonaryo, dating 1/4 lang sila. Kasama-sama mga anak niya ngayon, sobrang yaman. Simulan ang bigay siya ng ikapo sa gawain. Amen? Mayroon pa ako isang kakilala. Pandesal na nagkariton-kariton lang. Ngayon, pag brother Bay, kaali ka, magkape tayo. Nung magkape kami, 2 ang baran yung kasasakin niya, Fortuner at Montero. Ang kanya pong big shop, hindi na tulak-tulak, kundi siya na ang supplier ng tinapay sa Laguna at sa Bulacan. Wow! Amen? Pero nagtutulak-tulak yung El Shaddai. Dati ang mga taga El Shaddai nung hindi mag-ikapo ang mga membro, mga bakya, kasi ang kanilang mga sasakyan, mga sira, mga luma. Ngayon, wala kang makikita sa
crowd ni El Shaddai na hindi mga SUV. Ang mga sasakyan doon, wow. Montero, Pajero, Fortuner. Wala kang makitang lumang sasakyan ngayon doon. That is the effect of covenant to our God El Shaddai. Amen? Meron pa ako isang kaibigan. Nung simula siya mag-ikapo, ngayon, ang asset niya more than 20 billion. Kasi kilala ko lahat ng membro ng El Shaddai. 7 tao pa lang kami sa El Shaddai noon. Kilala ko na mga taong yan kung paano sila pinayaman ng Diyos. Kung paano lumago ang kanilang mga negosyo. Anong sikreto nila? Ibinabalik nila ang 10% ng kanilang kita sa gawain ni El Shaddai. Amen? Pero yung mga hindi nagsasabuhay, hanggang ngayon, ganun pa rin ang buhay. Napakasakit. Amen? Amen po ba? Dito na tayo, malapit na tayo. Palakpakan natin muna si Lord. Yung palakpak na yan, hindi ayamanin yan. Okay. Number 3, how does God give you power to get wealth? Wow, power. Itaas yung kamay niyo. Singutin mo yung... Okay? The Lord give you the power to get wealth. No, siya magbibigay ng power. Ang bibigyan ni Lord sa iyo, power of tongues. Lahat ng sasabihin mo, maniniwala siyang tao. Power sa tingin. Isang tingin mo lang, susunod na ang mga biyaya at pagpapala. Amen po ba? Power to tapik. Alam mo, may mga taong tapikin mo lang. Kamusta ka na? Ito, mahirap pa rin. Nakaw, huwag kayo sumama sa mga taong yan. The Lord give you the power to get wealth in order that His covenant with you would be established and fulfilled. God will never owe anybody anything. He always pay what He owes and give what He promised to give. The Lord is the one who teach you the prophet if you will pay attention to Him in His Word. No? Nandun pa rin sa salita niya ang sulsi. No? Yun ang power kasi, the power of love, the power of the Word of God. No? Nandoon pa rin sa salita ng Panginoon. No? So, walang taong ginamit niya ang salita ng Diyos na binigo ng Diyos. Yung mga taong mayaman, let us pray. Yung mga, tingnan nyo lagi pag ang meeting, alam ba, board meeting. Ako, ang dami ko ng mga nasalihan. Mga board of director sa malalaking kumpanya. Yung Starlin Petroleum Corporation, isa ko sa board of director noon. Sana ang langis namin galing kay King Pahad. Kailang namatay si King Pahad, sus Ginoo ko. Yung aming loan na 1.3 billion, kinan sila. Bibili na sana ako ng bahay sa Ayala, Alabang ng almost 25 million, bigay sa akin ng kumpanya. Nakadrive na ako ng Nissan Patrol at saka ang dami ko ng sasakyan. Pero hindi kalooban ni Lord. Kasi yung supplier namin namatay. Yung nagkaroon ng oil deregulation law, isa kami sa doon, yung kumpanya namin, isa ako sa board of director doon. Kasama ko ang kapatid ni Brother Mike. Pero, it's tuloy-tuloy. Ang biyaya. Kung wala man siya namatay man, mayroon pang isilang ulit. Okay. How do I ask God for wealth? Okay, sumunod kayo, sabihin nyo,
para ito, parang prayer. Sabihin nyo, close your eyes, sabihin mo, I ask for abundance of money, food, and property, so I may share with my friend, family, and fellow Christian. Yun ang ipinangako mo sa Panginoon pag ikay pinagyaman ni Lord. Taas ang kamay. Pikit ang mata. Ito na yung dasal natin sa uli para pagpalain tayo. I ask that open all doors that are normally closed to me. Almighty God, I pray that you forgive me of all sin that has caused lack of abundance in my life. Amen. Amen. Yung pong mga harang sa ating blessing yung kasalanan. Kaya hingi natin sa Panginoon, yung saradong pintuan, bubuksan ni Lord. Bubuksan niya sa iyo. Maniwala ka. Maraming payayamanin ni El Shaddai sa mga Tuesday group. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Magsitayo tayo, taas natin ating mga kamay. Sabi natin, thank you, El Shaddai, for your message. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jehovah Jireh. Amen. My provider, You are more than enough for me. Jehovah Rapha, You're my healer. by your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, You are with me. Supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Jireh, My provider, You are more than enough for me. Jehovah Rapha, You're my healer. by your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, You are with me to supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. You're more than enough. More than enough, more than enough for me. I know, Lord, You are more than enough, El Shaddai. You are the Jehovah Jireh, the great provider. Panginoon, i-bless mo po. Iunat niyo po ang inyong mapagpala at mapaghimalang kamay buhat sa kalangitan. I-bless niyo po itong mga kapatid namin, yung Tuesday group, mga workers, singers, choir, attenders, at lahat ng mga makapanood nito. I-bless mo rin ang kanilang mga buhay. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give
manatili po tayo nakatayo mga kapatid at ipundasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmon 21. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa uma ng bitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang pagluso, pagsapit ng araw. Minsan na paman darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang na patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan, yaong masasama ay nakita mong pinarulusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal na kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatiyukat sila magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas ng bagsik, di ka maano sa mga serpiente at niyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikinandin. Pag sila ay tumawag, laging handa ko na sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamay nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng balang upang salantayin ang lupa ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Diyos Anak at ng Santo. Espiritu Amen. Santo. Amen. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow.